Kimo is Ivory at saka Yankon. So, Yan. Pero ito nga yung bracket natin, yung si region bracket natin, no? Yung OG versus Team Glip, Ivory versus Yangon, which is ito yung ikakasga natin, Execration Carlstead, and yung Reconnix versus Team Nemesis. ang solid dito is nandiyan yung OG yung hinahanap niya, so dumaan na talaga sa qualifier since naman sila direct invite, pero yun na nga dahil sa mga reform ng teams, so kinakailangan talagang dumaan dito sa mga qualifiers na to. So ilan ang makakalusot dito? Dalawa, isa lang ata. Ay, Isa lang. Isa lang talaga. Yan nga yung nakalungkot eh. Binalik mo si OG dito sa mga qualifiers, tapos isa lang yung qualified sa atin sa Southeast Asia. OMG. Hindi na binibigyan ng chance ng mga ex-Reconnix, Nemesis, pati no? Itong mga lately pumapasok. And ito nga yung ating head-to-head matchup, no? Si Ken and si Young PH, ang dalawang mid laner na maiinit sa Southeast Asia, yung mga batak sa open qualifiers, mga laging kasali sa mga tier 2 tournaments. So batak na batak tong mga to. Tingnan mo yung maps nila, oh. Si Ken 96 maps. Nagkamagalaking sila yung mga nakikita natin na, alam mo yun, every time may qualifiers, and every close qualifiers naman, itong dalawang team na to, sobrang consistent nito dito sa may Southeast Asia, no? Especially itong Yangon, direct invite nga sila dito sa may close qualifiers mismo, hindi nag-open qualifiers to ngayon, eh. So, ang nakita ko dito si Yangon, sa Wikipedia, puro sila Myanmar. So, ano pala to? Ano ka ba? Myanmar team yan eh. All-star Myanmar team yan. So, si Young PH lang pala dito. Kumbaga Pinoy? Ganon? Ano din yan? Myanmar din yan. Myanmar din ba? Bakit PH ang pangalan? Nagulat ako, Sir Kimala. Sorry kasi minsan lang ako nakaka-cover talaga ng mga... Kasi nakatasan tayo sa... Nakatasan ako palagi dito sa mga Europe. Region. Kaya nagulat ako, PH? PH ba yun? Ba't may PH yan? Mga casual, ano pa naman pangalan ng Pinoy? No? Tignan mo, si PH, si Skillay, si Momo. Pagka ganun yung mga pangalan sa PUBG, feeling mo, mga Pilipino din yan, di ba, Sir Sean? Yung sila Loon, KSH lang yung alam mong, mga foreigner. Yan yung mga maiisip mo dyan. Pero ito na nga, may drop na tayo dito, no? Itong Tide Hunter. Kinhunter agad ng Ursa Warrior. Very straightforward, ha? Alam mong Pinoy na Pinoy talaga yung, Tihi kasi yung drafter na itong Ivory, eh. Sumasabay na rin sa mga kapanahunan ng dinosaur to si Tito Motihi, hindi pa rin sumusuko. Alam mo talagang try hard sa drop, eh. And I remember si Tihi naging top naging top MMR nung sa mga sinaunang di ba? Isa siya sa mga na-highlight sa mga top MMR natin dito sa C. Hindi lang kami sa Pinas, no? Yung mga naging MMR warriors din yan. Mga batak na batak sa MMR. And thank you kay Tihi, dahil kay Tihi nakapag second TI ako. Pambas pa rin yan si Tihi. Mga kabatch mo, Sir Kimmel, no? Pero ano na nga tayo? Hindi, si Tihi kasi nag-coach din eh. Siguro wala lang sila makita ang post 5. Coach nila talaga si Tihi dito sa Ivory eh. Like nung nawala ata sino ba nawala sana? Si Toots? Di ko sure. Ano pa si Toots ata? Si Grimto. Si Grimto yung huli nilang post 5 eh. Magkasama pa yun eh. Si Ken, si Grimto, pati si Pero biglang nalipat din nga sila Grims, no? Pero ito, pack yung pinik dito ng Ivory na second pick, and meanwhile, Yangon. Easy counter agad, kumuha sila ng Lion. Grabe rin naman kasi talaga yung pacing ng Ivory. Dalawang core agad. Ito na, mid pa kami, Ursa carry kami. Bahala na kayo kung kukontrahin nyo kami o whatever. Ano kaya magiging sagot dito? Yun, nabandid na naman yung Void. So, I think yung pack dito, magiging safe naman yung kanyang lane or hindi siya ganun ka-counter. Trend Protector nga ang sagot dito. Tsaka Lion. Singing ko, Trend. Gumagana pa ba, Sir Kimmel, yung trend ngayon sa patch na to? Isa pa rin sa pinakamadayang post 5 ah. Kumaga parang meta hero pa rin naman siya. Like, especially na uso ngayon yung mga carries na range, like yung mga Muerta, di ba? Weaver. Diyan naman nagsashine yung trend eh. Na parang dito, parang kang pasok ah. Pwede ka mag-Muerta carry dito. Especially nakita mo Ursa and Pac yung matchup. Okay ka lang ata doon. Pero ito, mukhang dalawang support naman for the side of Ivory. Siyempre, Rubik, ang dami mong kukopihin eh. And Dazzle! Dazzle ni Tito Motihi! Oo, so Rubik, nang pick dito ng Rubik Tide Hunter na kukunin niya pati mga overload, especially yung din. Kahit yung Lion lang kahit Lion lang, no? Dito? Nangyayari pa naman sa Rubik ngayon yan. Yung mga makakuha ng Earth Spike, then pwedeng OG, pwedeng Ravage yung kasunod mong makukuha. Since nga nawala na yung paset sa meta natin, ito yung mga nabap na hero. Like yan, sila Tide Hunter, sila Rubik.
Mga legit na heroes naman sila talaga ngayon. No? So hindi na ako magtataka kung ito yung makikita natin almost lagi dito sa mga qualifiers na to. Strength ba ng Dazzle dito sa patch natin mo? Ano ba ang maganda sa Dazzle? Itong Tide Hunter yung katabat mo, hindi ako ganun ka bilib kasi ibig sabihin nun, mapapa-level 1 first skill ka lang. Hindi mo ata pwedeng i-max yung first skill mo dito as Dazzle. Unless baka mamaya may kalokohan pa yung Ivory dito, baka mamaya biglang offlane Dazzle yan eh. Pero alam ko, nilalaro ni Tihi yan, itong Dazzle. So that's Templar Assassin nga dito mga sir na combination with the Trent 5. Ayun nga, sabi ko siya, nauuso yung mga range carries eh. Diyan naman nagsashine si Trent, no? Mid lane lang kulang dito si Yangon. Sino pa yung natin nakikita siya? Si Luna, no? Yan yung mga... Oh yan, bumabalik yung Luna. Parang paulit-ulit natin nakikita ang mga carry. Yung mga Kaya- din. Oh, sige, go mo. Hindi kaya yung mga ito, yung mga Trent picks. Okay naman siya, hindi naman siya masama eh. And especially yung living armor naman ngayon, OP pa rin naman yun. Una sila ng offlane, bana dito yung Panda at Underlord. Habang sa mid lane, for Ivory, kinuha na nga nila dito yung Ember, yung Void Spirit. So, possible na maging mid for Yangon sa mga Spirit Brothers. Storm lang yung open. Napilitan yung Ivory magba ng Slardar eh, no? Kasi mauna mag-pick yung Yangon. Pwede silang mag-Slardar TA if ever, no? Pero maganda rin kasi sa Ivory sana yung Slardar. Since meron kang Ursa, against TA, okay lang din naman. Knowing Tito Rupido, marami naman tong hero, no? Yung mga Mars, mga Dawnbreaker. Pasok pa rin naman yung mga yan kung sakasakali. Or yung ayaw kalaban ni Tide Hunter, yung ay, nakaban pala yung Pangolier. Yun sana maganda eh, against dito sa mga Tide friend. So, mid lane ngayon ng Yangon. Nakaban yung dalawang spirit eh. Kung gusto mong counter yun ata yung mga pop, parang DK or tiny na lang yung option mo. But knowing yung PH, medyo limited din kasi hero nito. Naku, puro spirit talaga hero yan eh. Yan, may enjoyer ng Ember pati Void Spirit to, nakaban din. Alam na alam ng Ivory yan since lagi rin yung nakakalaban sa mga qualifiers yan. At Monkey King! mid. Monkey King! Mabalik din itong monkey, no? Na mid na. Balance masasabi pa natin naman dito? siya eh. Like, kung meron kang lalaroan, siguro gusto lang din ng Yangon dito na palakasin yung ano nila, yung duo nila, ni Lion. Since strength yung isa mo, medyo God mode nga naman yung Monkey King sa early dyan dahil meron ka pang living armor. Laging Susa, maganda rin naman siya, no? Nakakapag-provide ka ng armor kung makapag-wukong sa command ka. Maganda din siya. So, sinecure ng Yangon yung nila, yung laning phase so far. Ivory, sagot nila as the off lane. Very limited talaga yung opening nila. Kung gusto nilang lumakas din yung teamfight nila, pili ko okay na kung magmamars na lang sila. But knowing Rupido kasi, baka mamaya may ibang kalokohang ilabas to eh. Lately nakikita ko sa kanya yung mga Underlord, itong Brewmaster eh. Pero since binan nga rin nung Yangon, I'm not sure kung ano pa ng priority pa ni Tito Morupido dito. Mahaba pa naman yung kanilang reserve time, Sir Shen, so okay lang yan. Kahit may pag-iisa sila. Mag-speculate tayo. Ano ba yung mga open pang offlane? Bristleback? Razor? Pwede ba Razor dito? Offlane Razor? Razor, open pa naman. Kaso Ruby kasama mo, baka mahina kayo nun. At saka parang piling ko, initiator kailangan nila eh. Yung tipong mag-hold din ng teamfight. May Ursa ka and pack eh. Parang piling ko enough na core naman na yan. Kung gusto mo na maging stable kayo mid-game to late game, okay lang eh. Kailangan natin nila talaga yung pambakbakan eh. Dawnbreaker, paborito ni Tito Moropi doon ah. Kahit parang puro setup yung skill ng kalaban, pero against TA, maganda naman yun. Pang-counter din kung mauunahan sila ng Ravage mamaya. So, sa laning phase din, malakas itong Dawnbreaker. Lalo Gusto nga, mo pang pang- ng level 3, ganun. Yung Mars, agree naman ako, TA kalaban mo eh. Like range, tapos MK pa. Yung tipong kapag nahuli mo sa puno, pwede mong i-arena, tapos malalagay. Mars? Beastmaster. Okay. Open pa nga naman daw to. At least malakas sa lane, di ba? Sinabi mo naman na itong Rubik. Oo. Ng Razor. Parang ang hina nga dito. So, Beastmaster. Medyo ayoko lang siya dahil may Tide Hunter kang kalaban. Pero against TA ngayon, legit naman si Beastmaster eh. Especially sa ginagawa ngayon sa kanya.
Dalawa na ulit yung option mo eh, Sir Sean. Pwede ka na nung pet type. Pinalakas and binap yung Helm of Overlord dito. So, gamit na gamit nila BM ngayon yan. Mga BM Lycan, they're back. Diyan naman sulit yan eh. Like, nagka-pets ka, nakabasag ka. Mukhang ito naman ata yung kulang talaga ng Ivory, no? Yung hero na pwedeng mag-siege. Good na So, nga pasok dito. naman yan. And sa drafting dito, saan ka dito? Favor ka dito? 10 seconds remaining. Sa- Wala akong idea masyado dun sa MK ni Young PH kasi. Pero paper-wise, parang pili ko, balance lang naman yung drop nila eh. May slight advantage lang yung Ivory. Gawa ng Ursa against Tide, yung BM against TA siguro. Parang piling ko nag-complement yung mga support ni Ivory. Compare mo dun sa MK, baka mamaya kasi mahirap like sila yun lang yung kasama mo maglaro. Yung Threat Protector, alam mo naman to, nag-i-stay lang to sa lane. Hindi ito yung pwedeng sumama-sama ka dun sa may rune fights. Yung iba pinipilit, no? Pero talagang awkward yun eh. Ayaw ni Threat Protector pumunta dun sa mga area na walang puno. Oh, din no. At saka And ito pa yung Kalaban mo, nagsisibak ng puno, di ba? Oh, ayun ang gusto kong sabihin dito. Beastmaster ngayon na magiging offlane, then gusto mo dito na trend ka naman na ano. So, sisibakin talaga yung mga puno dyan para hindi magiging maganda dito or masisecure ng Yangon yung kanilang Templar at saka Trent na Ito, namimiss ko to eh. Kasi medyo matagal-tagal nga tayo hindi nagkakas. Oh, drop-wise ako 55% sa Ivory. Kasi yung ibang tropa dyan, laging kukontrahin tayo sa drop-wise natin, di ba? Gusto ko yung tarima si Beastmaster. Medyo malas tayo ng drop-wise ng mga nakaraan tournament dyan eh. talaga. Pero anyway, mga sir, don't forget to join our Telegram group chat. Scan nyo lang yung QR code. Sa mga viewers natin, magandang tanghali ha. Tuloy-tuloy tayo dito mamaya. Ika nga sabi ni Sir Kimo kanina na meron din tayong Civil War mamaya. Marami Yes. tayo mga pamigay dyan sa GC, sa Telegram. Dito rin sa may Dream League kasi, tatlong series tayo for today, no? Like lalaroin itong dalawang upper bracket lahat. Magkasabayan. So after nito may second series na ulit tayo. Yung laro ng Exe versus Cards 10, pati yung Reconix and Glip. Ay, hindi pala. Reconix and ano pala yun? Sino kalaban ng Reconix? Glip Ang kalaban ng kalaban ng OG ngayon eh. Ang kalaban ng Reconix mamaya, Team Nemesis. Nemesis. Yep. So sabi ko nga sa inyo, tuloy-tuloy yung Dota. No? Pag na-board kayong manood ng mga pro team, 6 PM naman, may Civil War din tayo, guys. Kalokohan na yun. Kung gusto nyo naman ng medyo tripping Dota, Civil War nga. Mas gusto ko na nga manood sa Civil War eh. Naano ko na ulit kahapon. Sobrang enjoy ko nanood sa inyo sa mga trustukan. Asal pa si mga Chow eh, no? Ako din, ganun ginawa ko eh. Sabi ko matutulog ako kasi pili ko malilate naman yung laro namin, 10 PM yung schedule, pero puro best of 1 and baka may tumagal na laro. 11 na kami nakapag-start, Charles yan eh. So nakatulog pa ako, nakapaglaro ako, nakapangansyaw ako dun sa stream. Iyon yung maganda dun. Ang ginawa nga dito ng Trent is yung advance siya kasi pumuputol ng puno, no? So na-scout nga dito and they're going for the first blood potential. Huling-huli si Drake dito, mga sir, at yung first blood binigay pa nga dito sa Monkey King Min. Advantage yung binigay, pero mukhang dahil doon isang rune lang naman yung makukuha nila, Sir Sean. Pero sulit na, no? Like, MK ka, naka-first blood ka pa. Ngayon kasi medyo may slight advantage pa rin naman kay Pacquiao, no? MK pa rin naman, lamang pa rin naman to kay Pac ng konti, tingin ko. Yeah. Dinig dito. Direct. Ako hindi ko marinig ng konti. Hindi ko naririnig. Lakasan mo ang ano. I-full mo si direct. I-full mo yung volume. Para parinig mo. Sakto lang naman. Yung Tama. natin. So dito na nga yung ano, yung anong gagawin mo pag pinuputol yung mga puno mo kung trend ka? Hindi nasa likod ka lang, yun lang option mo eh. Ganun lang talaga kung magiging It's either aggressive nasa yung laban. likod ka or parang ina-advancean mo sila ng konti, yung nasa gilid-gilid ka lang. So Tihi dito with the dazzle. Tamang ano Sarap lang niyan. sa Lion. Layon ko kala yun yung kalaban mo. Sakit pa naman ng right click yung ano na yan, ng dazzle na yan, no? Pero bakit heal yung kinukuha, hindi siya yung poison? Tingin ko mas OP yung poison eh. Pag ano ka. Siguro ayaw niya lang poisonin yung ano. Siguro, especially dun sa lasita na nangyari sa lane. And Tide Hunter kasi yung kalane eh. Like, isa to sa mga nonsense poison touch eh. Ayun, tumusok ito. Bumabakat sa pakwad. So, nadi-dispel?
Nadi-dispel yung poison touch. May Kraken Shell yung Tide. Oo nga, no? Kahit ano lang, level 1 lang, okay na okay dito sa ano. Sa Tide Hunter na to. So, layo ng City so far. Shallow Creep mamaya, mga clutch. Tingnan natin kung mapupull up to dito ni Ito na, yung Tiki. poison na nire-request mo, mukhang pag nadali to si Skill, Patay ito. patay ito. Yatap to. Ay, naku, hindi naabutan, boss. Hindi ko magandang puno si Tihi, naharangan tuloy siya. Or siguro na misclick niya. Kung straight tuloy yung lakad niya, piling ko abutan niya. Oo nga eh. Kahit naka-lace yun. Dito. Wala na bang pull ngayon? Kasi may nakakalaro hindi na daw siya nakakapag-pull. Meron, ano Mga ko ba? 4? Meron pa rin 4 pull. Pero may big cup pa rin, abot naman yan. Ah, Medyo nagbago lang din yung scenario, no? Itsura kasi kung paano mo mapupul yung creeps. pull May mechanic. mga konting adjustment naman na ginawa dun sa mga tawag dito, yung mga pospor na ayun, yung mga big cup. Oo, kasi hindi na ako nakakita masyado ng mga pull, mga ganito. Pero yung Monkey King nga dito na nakapag first blood mga sir ha. Noon ka Civil War, makakita ka ng pull-pull doon. Meron ba? Pull ba? Sa Pathetic Cheaters, yung bago nilang player doon, yun, pull-pull yun. Ayop. Ang ano nga ni Alo doon, yung ano, no? Para meron ng mapagbintangan. Sabi ko nga sa'yo, Grandmaster class yung ginawa ni Alo na yun. Isipin mo, kakampi mo si Rapi. Wala nang ibang aawayin, wala nang ibang sisisihin, wala nang ibang trash to kayo. Si Rapi lang. Sige, pancho yung bag. Play safe si Alo. So back to the ball game muna. Tayo mo, ang CS-wise, okay naman yung both teams natin dito, no? Medyo hindi pa rin nagkakapatayan. Surprisingly, medyo okay yung Tide Hunter Lion pa sa lane, ha? Oo, ito, medyo nakikita natin lamang sa CS yung Ursa Warrior. Pero as long as Tide Hunter ka, nakalawin mo yung Ursa, hindi ka nahihirapan. Okay lang din yan. Parang win ka na rin yan in a way. Instant boots nga dito. At saka rate ba ng first blood sa Monkey. Nahihirapan yung pack so far dito mga sir. Si Dampuno! Meron tayong boundless strike, meron tayong stun, pero makakalis pa naman dito yung pack. So, kulang na kulang pa rin yung mga lockdowns. Pero nahihirapan nga talaga si Ken. Good thing na lang nandito si Tihi. At least mabibigyan ng water rune. Na-mirror na rin yung galaw ni Skillay dito. Ito yung maganda na kayang gawin ng Ivory. Lamang kasi siya sa support matchup, no? So, pwede niyang buli-buli ito si Skillay. Isang one more hit pa. Patay yan sa poison. Made-deny so far. Pero, yun na nga. Napatay pa rin yung lion dito. Yun nga, gusto kong bagitin dito yung sa Ivory kasi like mo, iwan mo si Ursa against Tide Hunter, okay ka lang. So yung Dazzle, medyo maluwag din yung buhay niya dito. No? Yung Lion, ayaw mo namang mag-stay masyado sa top. So as long as nagpo-pull ka rin ata or nakapag-stack ka ng mga Ancient Cap, okay ka lang din dyan eh. Kaso yun nga, ito si Ken yung nakikita natin na medyo nahihirapan talaga in terms of CS, baon na baon si Kuya. 12-2 pa lang siya dito, sir siya, no? Hirap nga niyan pag gano'n ang starting mo sa pack. Ikaw ba naman, nabigyan ng first blood yung ano mo, kaharap mo. Tsaka kayo, bawal na nga kasi yung mga nakaubad, kaya kapag ka nasa pack ka rin talaga, ano eh. Alam mo yan. Marami mga nag-iinit na kapitbahay ngayon. Okay, meron tayo dito ng Trent with the armor, but then good rotation from Tihi. So that will secure the kill dito, first kill para sa side ng Ivory. Yan nga yung Hindi na kasi sinasabi ko. pabayaan to, no? Pwede pabayaan na to si Ursa. Maluwag yung buhay ni Dazzle dito eh. Nasa kanya yung option lahat eh. Like, ang daling kumonek ng gitna. Ito pa, ang daling mag-gate din. Since ikaw din yung may threat para kay TA eh. As long as kasama nyo si Dazzle na go kay TA, mamamatay at mamamatay ata talaga yan. Yung Tide Hunter nag-advance na sa top and still Tihi nandito sa baba. Eh hindi pa naman na mag-ano muna sa lane sa top. So gusto ata pumatay dito ng Ivory. No, hindi na nga kasing balikan yung taas eh. Like, pwede na nilang dalhin yung pressure dito. Tignan mo yung network deficit nila. Ni TA pati ni Beastmaster. Alam mo, masarap yung buhay ni Tito Morups. Tuloy-tuloy lang to, no? So Helm of Overlord talaga gusto or Helm ng mga summon. Bumabalik nga yung ganitong Beastmaster ulit. Akala ko nga parang hindi pabalik eh. Gawa, di ba? Yung paset kasi ni Beastmaster yung ano eh. Yung paset ni Beastmaster talaga yung dati magdidictate kung magpe-pet type ka.
yung puro buff para sa mga pets. Pero kasi pinalakas yung Helm of Overlord ulit, so parang piling ko legit pa rin gawin. Uy, Monkey with the rotation. Gusto dito si Rupido. Habang si Drake isa-save niya dito yung Beastmaster. Kakalis. So, failed attempt from Yangon. Kababa, tuloy na nata nila dito yung pressure. 7 minutes na eh, 7 minutes 7 naman to. minutes kasi to eh. Ayan, mahuhulog pa sa puno. Pero si Rupido, mukhang nasa delikado. Rubis naman nagamit na patay yung lahat sa kabila. Pero masisecure dito ng Yangon yung Wisdom Shrine. Habang sa kabila din, nasecure din nila Tihi yung Wisdom. So, naging Yun naman yung ginawa nila. Nung nakita nila nag-TP yung MK, nakita ko, umadvance na rin agad yung Ursa talaga, pati itong si ETH. And something good for Ivory, like hindi naman sila na-touch doon. Uy, kakaiba yung build ng Ursa. Double bracer with the face boots. Tama ba yung nakita ko? Against type, okay lang yan. Ang importante naman sa Ursa ngayon, like, masustain mo yung lane mo eh. Siguro, nag-play safe siya na nag-double bracer, gawa, iniiwan-iwan ako ni Dasher eh. Gusto kong kaya kong saluhin yung lane ko. Tapos face boots na lang siya para at least kung may kill potential sa Tide Hunter, maaabutan niya talaga. Ayan, may Tatakbo ka nagpapashoutout nun. sa'yo. May nagpapashoutout sa'yo, Sir Kimball, sa tropang season daw. Sino yan? I-shoutout mo na, hindi ko nakikita yun sa Facebook eh. Naka-YouTube ako. Boss Topper. Ayan, happy viewing sa mga tropa natin dyan, ha? Happy viewing tayo. Maganda yung comment section ko dito, nakatingin ako sa may cellphone ko, tapos hinimas-himas ko yung mga swerteng elepante. Pero mukhang hindi maswerte to ha. Pag inabutan ng stun, may boundless strike sana. Pero good thing, nandito si Drake. So hindi makapag-boundless dito ang Monkey. Habang Kapag dito si Bearhug! Ursa, gusto makapag-bear hug nga. Maaabutan ba siyang PH? Meron na naman tayong stun kay Skillay. Na-save. So nobody dies dito sa mid lane. Na-pressure lang nila at nabigyan pa ng space yung Tide Hunter dito sa top. Masyadong ambitious ata yung ginawa nila eh. Like, MK yung gusto nilang i-go na yun. Kung siguro sabay-sabay na, nung before pa lang ba-coil, nandun yung Ursa, yun maganda pa yun eh. Pero pilit yun na nag-coil na sila before tumalon yung Ursa. Ayan lang, nakuha dito ng Ivory. Wait lang. Nakuha ng Ivory. Na-secure naman yung Ivory yan, Sir Sean. Ito nga yung advantage naman yung Beastmaster, syempre na Domi type ka, no? Mabilis ka pa rin talaga bumasag. Meanwhile, top lane, mukhang may rotation, then MK and Lion gumagapang na dito. Ni Ravage! Ravage magagamit para ma-burst lang dito yung Ursa. So, nakuha nga nila dito yung tamis dito sa top muna. Pero continuous na si Rupido ngayon sa baba. May pressure lang. Eto, No need, Beastmaster. no need na nga atang i-Ravage yun eh. Medyo takot lang din siya na hindi niya siguro alam na nag-enrage na kasi. Kahit tigas siya na lang, patay na yun eh. May pressure na lang sila no, after getting off the tower dito sa bottom lane. Gusto naman ng Ivory dito sa mid. The lift is there. Connection para ma-break dito yung coil. Habang yung Monkey 50 HP is gonna fall dito sa hands ng Puck. So another one for Ivory. Yung kanilang momentum nagbi-build up na dito, Sir Kimwell. Masyado rin kasi silang maraming galaw eh. Parang feeling ko kanina pa basang-basa sila ng Ivory dun sa mga movements nila, like nami-mirror sila. Tama nung pumunta kasi yung dalawa eh, di ba? Pinatay nila, kakapatay lang nila kay Ursa eh. So, yung Ken, pati yung Rubik, hindi umalis sa mid. Shinob nila agad yung wave para may pressure. To the point na bumalik tuloy yung Monkey King, hindi siya full status. No, kalahati HP niya eh. Kalaban mo Rubik, pati Pac. Grabe yung burst damage niya na. At saka pag napatay ulit tong Monkey, ma-overtake na dito ni Ken yung Puck ng yung network. At Yes. yung laning phase sana ng Yangon na kanilang gusto nakuha na nga dito ng ng Ivory yung map control. Tamis ka mo yan, Beastmaster pet type to eh. Ito yung once mabuo mo yung Overlord, kayang maglaro dun sa ibang lane. Ano build mo dito sa Ursa mo? Pag ganito, double bracer tapos face boots. Battle Purifier ba? Battle pa rin. Like scaling item pa rin naman yung kailangan. Ewan ko, unless meron siyang bagong kalokohan. Wala Like lahat ng Ursa na nakikita kong carry pa rin. Battle Fury for ano yun, for scaling yun. Nagiging free nga to na lane sa Beastmaster. Wala sila nagiging sagot. Habang sa side dito ng Ivory, tumago sila ng top tower. So, another objective. Makaka-def ba dito? Itong Yangon, wala silang Ravage so far. And I think, mag-give up. Itong top timing dito ng catapult.
Hindi pa sila pwedeng lumaban dito, Sir Sean eh. Kita mo ano sila eh, na-support deep sila dito sa ganitong scenario eh. Ang taas ng level ng support ng Ivory. So kaysa pumilit kayong lumaban na low level yung Lion, wala pa rin, down pa yung Ravage. Hindi pa naman din ata sasama si TA eh. Compare mo dito sa Ivory na, 5 sila kasama si Beastmaster sa team fight. Ayaw mo atang bumagga na lang. Hirap nga niyan. Kumuha pa sila ng stocks dito. Si Yes. Rupido, ano na siya? 1 pa lang, no? Dominator pa lang siya, no? Hindi Pero pa sa over. network niya, lapit na yan. Pag direkta mo ata yung Overlord, like 6.5, 7k gold, buo na ata yan. Pag wala kang boots, no? Mga ganun. Parang wala naman siyang boots. Bumalik na naman nga yan eh. Sabi ko nga sa'yo, yung mga pet types ngayon, medyo annoying yan. Tino meta ngayon, buisit. Yung mga Lycan Beastmaster. Oh. Lahat na pwede mag-overlord, yung overlord yan. So mag-o-offlane si Tino sa 150 tingin mo. Okay, Sino yun. nila? Sino Hindi carry pwede nila? mag-video. Lakas ng carry nila. Sino nga? 150. Sino mo nakuha nila Maki? Tingnan ko nga. Nakalimutan ko, pero mid mo, yung bata eh. May mid player ka eh. May Rishi ka eh. Tingnan ko nga sa 150. Kompleto yan. Si ano ata, ano nila. Carry nila si... Ewan ko yung Maki. Tingnan ko, titingnan ko dito. Si BYB at saka si anong nandun eh. BYB at saka si Joby. Joby carry ka. Oh. BYB support, Maki support. Kompleto yun. Tuloy nga sila. Ano. Ang problema lang doon, bading si Mark. Dalawang bading. Ay, shoutout sa ating ano dyan ha. Ganun kami magbiroan lang talaga mga bading dong. Yun yung maganda. Kasi may mga tropa din talaga tayong naglalaro na. Ano. Ang daming presyo sa YG na nangyayari sa mapa. Tignan mo. Yan, Like, balik kailangan nilang maglaro sa top. Nag-smoke yung Ivory papunta sa baba. Wala nga lang silang nahuli, pero like, naiipit sa mapa yung YG dito. Ang daming threat eh. Pag, alam mo naman yung Beastmaster ha, like, mabuo mo yung Overlord, pwede ka mag-Roshan. May Ursa ka pang kalaban, pwede ka rin mag-Roshan. Ngayon, di ba, nabago naman yung sistema na nandun sa taas si Roshan. Tuloy, nagsisiksikan sila dito sa top area eh. After Overlord pa, are you still gonna go for the Ag Scepter or nakalimutan ko na kasi yung build ng offlane na na Beastmaster? Depende sa sequence na gusto mong gawin eh. Yung iba kasi dati, pagka Overlord mo, naka-BKB Dagger na Beastmaster yung gusto mong mangyari. Yung iba naman, like, yung mga nauso kay 33 yun, nag-Overlord, then biglang mag-switch ng naka-Aghanim Scepter pa, magpapayaman pa rin, yung naka-Shiba, naka-Refresher. Yun yung route na pwede mong gawin eh. Hindi ko lang alam kung baka dito pwede pang maging team item holder. Since TAMK Tide Hunter kalaban mo, hindi rin ako magtataka kung gusto mo mag-Crimson Guard dito eh. Sa bagay, puro physical din kasi itong Yangon. Ay, shoutout muna sa mga tropa natin sa Facebook. Hello kay Boss Kiner. Yan, From ano daw, nakalimutan. Wala yung comment. Dinilit. yes, mag-grind na rin kayo ng WXC points nyo. Kaso nandun ata sa kabila yung pwede nyo lapagan. Kaya kayo na bahala. Wala naman ata kayo bang lalapagan doon maliban sa OG. Deep versus OG. Hindi ba parang Gundam versus Robocop yun? Kaka-champion lang nung Glip ha. Baka iniisubal mo rin yun. Sir siya na. Nag-qualify ng isang tournament yan. Oo nga eh. Gusto ko nga makita kung ano ng chat. Meron ba tayo dyan sa chat? Kung anong update sa kabila. Yung pa naman yung gusto kong panoorin. Ba't ba nailagay din ako dito sa alas 12 today, oh? Okay lang yan. Hindi ko masyado kasi nasubaybayan din yung Glip nung last tournament. Since busy rin tayo nun, Sir Shen. Tayo yung busy nun eh. Anong masasabi mo, Sir Kimal, sa kay Toronto, Tokyo? As offering. Masama loob ko dun sa OG. Hindi na 5 Pinoy. Ganun. Hindi nag-all Philip. Ako, hindi ko naman din gusto si Toronto, Tokyo as offlane. Kasi yung Aurora nga, disabog dahil sa kanya. And nung umalis siya sa Aurora, bigla lumakas, di ba? Mga ganun. Pero ano mo, like, di ba? control nila. Captain material, mga ganun, TI Captain. Doon naman ata magaling yung OG. Like, mag-handle ng mga players ng emotional state. May Seb ka doon, pati may no-tail ka doon. May Red Bull coach pa kayo doon. Ewan ko lang kung hindi ka positive mental attitude doon. 5K net worth ngayon, dalawang teams na to, mga sir, they are so careful. So, as of the Overlord, diretso siya ng Assault Kiras. No, pwede rin. Like sabi ko nga sa'yo, more on physical damage tong kalaban nila, no? Itong naka-AC, very casual build naman talaga to. Naalala ko dati, ito nga pala yung build.
Like, naka-overlord, naka-drums, going kiras yung Beastmaster. Di ba parang gano'n naman yung sequence nung Beastmaster dati? Like last year na patch? 2 years ago? Oo. Ganto yun. Ang ganda Kailangan eh. Like, lang. TA kasi yung kalaban mo, pati sabi ko kasi, MK Tide Hunter to eh. More on physical damage tong mga cores na to. Kinakailangan na dito ng ng Yangon na makapag-def na. Yung mapa dito, nakukuha na ng talaga, ng timing. Itong Ivory. So, fail attempt na naman dito sa Monkey. Nagpa-fall off na ang Monkey sa net worth. Naging mahirap kasi to sa kanila eh. Medyo confusing din yung hero nila, no? Kailangan lumamang sila sa early and makapatay sila. Puro killer naman tong hero ng YG. Pero dahil hindi nangyari yun, nalamangan sila in terms of level din ng Uy, Ivory. nakita na yung Monkey. Ay, buti naman di siya disable. Naging mahirap tuloy yung game para sa kanila eh. Tignan mo, walang nag-open up ng space. Yung Tide Hunter, at least ito, binuo niya yung nag-pipe siya agad dito. Kailangan mo naman to. Ito dapat yung gagawin ko kahapon eh, Sir Sean eh. Nag-Tide Hunter ako kagabi doon sa Civil War eh. Kita ko, nanonood ako nun. Kalaban ko rin to, Pac Rubik. Tama naman na i-pipe mo. Ang problema ko doon, so scary kami. So, hindi na ako nagdalawang isip, nag-greedy na ako. Good time nga ni Rapi nun eh. Si Rapi yung nakaganti. Gusto lang niya bumawi doon, pero bobo yung Tide Hunter niya. Mas bobo yung Tide Hunter niya. Outlaner pa yan ha. Ako, pa-host 5 player ako ha. Kaya nga sabi ko sa'yo, kung hinahanap mo yung pool, huwag ka nga sa Pathetic Cheaters ngayon, yung bago nilang player doon. Pool yun. Walang pull tayo dito guys ha. Continue na dito yung Ivory. Gusto na nga nilang kumuha ng tower. Ito yung kinakailangan nyo. Pag kukuha kayo ng tower mga sir, kinakailangan nyo talagang i-push through na kasi may Treant Protector dito sa side ng Yangon. Tsaka kompleto naman yung nila eh. Kompleto yung resources nila para gawin to. No? Yung mag-show ng second tower, may ADs din si Ursa Warrior. Overlord nga itong si Kuya Morupido. Ang daling bumasag, boss. Nakuha na nga nila dito Sir Kimwell. Meron pa silang Aegis advantage sa ngayon. At di ako nakakita ng palag talaga. Ang hirap naman ng ganito. Pag unti-unti nyo nalang inaantay. Alam mo, kung makikita ko tong matchup na to, alam mo naman, si Southeast Asia, mga pabaya, patayan ng patayan. Pero dito, mukhang hindi sila nanonood ng Civil War. Ayaw nilang may pagpatayan. Seryoso sila. Gusto niya kayo. Manood ng Civil War mamaya. Pero tingin ko, Sir Kimwell, if I'm not mistaken kailangan siguro ng Tide Hunter ng Dagger at saka nitong si KSH, etong si Templar. Para sabay silang tumalon. Ang problema mo kasi dito, kung ikaw yung Tide Hunter, parang pag tumalo ka dito, suicidal ka na rin eh. May Ursa Warrior na mayaman eh. So, importante for TA na maging online siya. And yung MK na nasabi mo nga, nasa laylayan yung kanyang network, medyo nagdi-descale na yung hero niya. Ano bang build niya kanina? Wala ka naman natin ibang build ngayon dyan, kundi diffusal eh. Diffusal. Or Echo Saber. Yun na yung ginagawa kay MK kahit carry. Hirap, boss. Pag ganito yung monkey mo. Tapos ano pa talaga, naghahanap kayo ng kill, hindi pinagbibigyan nitong Ivory. Hindi rin nangyari yung gusto nila eh, na alam mo yun, makikinglayan kayo, hindi nyo naman nag-gank yung Pac. Worse, kayo pa yung nabasagan agad ang tower ni Pac. Tingnan mo, available din kasi lahat ng first tower dito ng Ivory. So, ang hirap nung mapa talaga ng Yangon, no? Medyo wala kayong breathing space. Oo nga eh. May nagtatanong nga dito sa Facebook, pasok ba to sa over? Tingin ko, bossing, kung mga ganitong instances ng game, isang team fight, tapos diretso end eh. Diretso push. Sobrang ingat eh. And kita mo naman dito sa Ivory, pag nakuha nila talaga yung magandang team fight mamaya, pwede na nga nila tong kukunin agad yung dalawang lanes. Ang ganda pa dahil syempre maaga nila nakuha yung Roshan, no? So yung second rush na may banner, possible mag-up din agad ng mga 24-25 minutes. Mas madaling mag-high ground pagka ganun eh. Ayun, maano natin ata siguro kung gano'n ang mangyayari magiging under tayo. Play safe naman yung ginawa nilang laro, no? Oo nga sobrang di nga ako na dito eh. Parang, ba to? Na region? Parang nagkakas pa rin ako sa EU. Kasi pa rin ng carry ng no? Sino? Tawag dito, si Karma? Pa rin ang carry nitong Ivory o si Gohan pa rin ba? RR Natics eh. Tingnan ko. Tingnan ko, Sir Kimwell, kasi hindi nga tayo minsan dito sa... Ngayon lang, all it's a C. Hindi minsan kasi si Karma. Oo nga, si Karma. Ano si Josh? RR Natics nga si Josh. Salt Kiras.
Available na sa sa Beastmaster. Mukhang ayun na nga ang magandang game plan dito. Antayin niyo lang yung second Roshan. Meron na tayong banner later. Siguro by that time, itong Yangon, meron na rin silang contest sa Roshan. Sa mga ganitong nangyayari, ang hirap mga comeback. Mukhang eto na nga yung team fight. 21 minutes, wala pa tayong team fight na nangyayari. May power, na The magagawa. teams, we have the BKB forcing out and Ravage from the Tidehunter na stun pa nga at yung Tidehunter na lift, hindi na force yung Ravage. Mapapatay nga dito kasama ng Lion. Masasama ba dito yung trend? Hindi lang nila na spot out pero gugo na lang dito yung Ivory ng kanilang push. Nakita mo yung ginawa nila doon. Sobrang, Tidehunter, piling makunat ka. Sabi sa'yo, pagka nagpakita to, parang good as suicidal move lagi yung gagawin niya. Kasi Ursa Warrior to na mayaman eh. Like may mag-handle sa kanya, may papatay sa kanya, no? Ayun, merong update ata sa kabila, Sir Kimwell. May comment kasi dito si Boss Daniel sa Facebook. Yung binubugbog, yung bumubugbog sa playtime, naging punching bag lang sa OG. Is he referring to, yung kalaban ng OG? Yung Glip. Yung Glip? Pinubugbog lang ata, boss. Nanalo kasi yung Glip ka nung last qualifiers, nag-qualify sila eh. Yung Teletubbies talaga masyadong angat yung OG sa lahat ng team dito ngayon sa Southeast Asia. Sabi ko nga sa'yo, Gundam versus Robocop yan. Masusubukan talaga na kung ano yung naging evolved nitong 4 Filipino team ngayon ng OG. Wala pa Sir Kimwell dito sa game na to. 2-8 yung score natin at mukhang inaantay na lang dito ng Team Ivory yung pangalawang Roshan. Sama, wala kang mapatay, 2-8. Ang tamlay nung game, then nare-realize mo unti-unti kang na-outsource. Medyo malaki to ha. Like parang sobrang nape-perfect nung Ivory yung Dota na gusto nilang laruin. Kita natin, hindi naman ganun kataas din yung kills nila. Pero resource-wise ba? Like na-outsource talaga nila yung game eh. So pagka ganito, pwede kang sabihin team deep niyan eh. Oo nga. Tsaka yung Ravage kanina, pwede ngang i-pull off sana nitong Yangon. Pero available na naman yung BKB din ng Ursa. Kakaroon na naman ata tayo ng teamfight dito sa bottom lane. Wala pa nga ditong Deso charges kasi wala pang napapatay itong Yangon. Right? Pumaposition dito, boss. Yung una. Naghahanap sila dito ng opportunity. Parang si KSH na lang yung medyo masaya pa dito sa nangyayari ito eh. Totoo. Okay naman yung farming niya. Sa 24 minutes, meron kong Pike, meron kong Desolator with the dagger. I think. Kaso minsan sa siyan, dyan mahirap ha. Like, alam mo sa'yo na lang naka-asim yung team mo. Umaasim sa kabilang team, yung Rubik. So that's the third kill. Ang question dito, magte-3 versus 5 ba? Ito, nagmadaling mag-smoke. Yung YG, 4v5 eh. So it's time para lumaban. Ito yung opening nila. At meron na namang isang nakuha, dalawang support mawawala, kapalit lang ng Lion. BKB also is used. Kailangan niya mag-ingat dito kasi may Ravage pa yung kabila. The Tidehunter has the Blink Dagger with the Ravage. Oh! Medyo sexy nga dito yung Puck. Hindi siya kumain dito ng Ravage at meron pang ang coil na naiwanan. So, failed Ravage for Yangon. Kalungkutan dito mga bossing. Alam mo yung pinaka-isa sa nakakalungkot doon, Sir Sean? Bukay dapat yung Lion doon eh. Yung living armor kay TA niya nakasay. Like, okay pa rin sana, no? 3v5 pa sana yung scenario. And worse yun nga, nadodge pa ni Pac dito yung Ravage. Parang ni-Ravage mo lang doon yung... Kasi bagay, parang hero na rin naman yung Overlord ngayon. Pag napatay mo yung Overlord, okay na. Nagkapera ka konti. Huwag na natin i-down. So, yun na sana yung pagkakataon. At saka mag-aantay ka naman dito ng Ravage kung ikaw yung Yangon. Nagpanik ata yung Tidehunter eh. Oh, easy. Puminoy. Puminoy dito yung Pac. Yung kaninang scenario niyan, piling ko nagpanik lang yung Tidehunter kasi nakita niya biglang naging low yung TA niya. So, kailangan niya nang ibitaw yung ram. At the end of the day, ito, na-pick up pa rin naman nila. With the help of Lion ulit, nung nabuhay yung Lion, nakapatay pa rin sila ng Pac. So, worth it pa rin. Yung every kill matters na ata para sa side itong Yangon eh.
Ang problema lang, parang kahit nakakapatay sila, hindi kasi paabante pa yung nangyayari sa kanila. Kaya nagiging mahirap na naman yung next step. Again, babalik na naman sila dun sa problemang hindi pa tayo nakabasag ng first tower. Hindi tayo makaabante. Mas maliit yung resources na nakukuha natin. So eventually, magpo-follow up pa rin yung network nyo eh. Tsaka And eto swerte na, yung pa. Roshan na pwedeng... Swerte pa. No, ang aga ng Roshan dito, Sir Kimwell. Sir Sean, ang tagal pa nga yan eh. Malas pa yan. Malas pa yan. Nag 2 minutes yan eh. 2 minutes 40 plus eh. Hindi, 1 minute and 35. Ganun nata nakita, naabutan ko. Pero that's gonna be the second Roshan ngayon for Team Ivory. Sa pang team fight. Malalaman natin dito kung over or under to. Ang problema natin dito, Sir Sean, lumabas si Roshan. Kaso nagamit na nila yung Ravage nila, no? So parang piling ko ibibigay pa rin ata ng Yangon yan. Sisigotong Roshan. Wala ata talaga sila Wala. gusto gawin. Wala Hindi talaga. nila gusto Wala pumunta magagawa. sa Roshan. Hindi nila gusto mag first tower. Okay na! Ivory, 2-0 mo na to ha! Sige, gusto ko yan. Gusto ko yan. Easy secured yung Roshan dito for the side of Ivory. Okay, Ursa na ulit. Ito na nga yung sinasabi natin na may banner. Mukhang it's time kung kompleto naman nata yung asset nila. Mayaman din si Beastmaster. Dire's top tower has fallen. Palingkin ba si... pa Shiba Si Pac. Birds lang dito si Pac. Mga bagay, Shiba Kinas. Kalaban mo nga naman, puro less armor, Sir Sean. Ganun din talaga. Maganda din talaga yung Shiba dito kasi Radiant pag nabutan mo tong monkey or anyhow etong Templar, pwede yung right line agad. Dire-diretso na rin 'to. Yung effect pa rin naman ng Shiba ngayon, yung slow, nakaka-slow ka ng attack speed, then naging double armor pa nga yung recipe, so mas makunat ka. Pasok naman sa balot yan. Kukuha na sila dito ng ng dalawang lanes. At kinakailangan pa nilang i-defend yung top. Ang dami kasing creeps dito sa top. Dire's Ibabalance man nila yung mga creep wave bago sila kumuha ng objective at may namatay yung Lion. May nakidnap. Nabutan. Sarap. Nakidnap nga dito. Eto na, pa-high ground sila dyan. Na-handle ni Pac yung top lane eh. Yung Lion may nakuha pang Earth Spike, so sakit sa ulo ata. Si Rubik pala, may nakuha pang Earth Spike. Sakit ata sa ulo to, Sir Sean. Oo nga eh. At saka nakalimutan ko may Rubik pala dito, no? So hindi ka basta-basta makakapag-ravage kung may Rubik present. I don't know if may Blink Dagger na ba dito si Rubik, pero isa lang alam ko, ipupush na ata to ngayon ng Ivory. Pag Tidehunter ka, may Rubik, Rubik. nakita nga, naror pa dito yung Templar. Oh my God, Templar, hindi man lang nakapalag. Tatlong disabled pa naman yung video sa kanya doon, Sir Sean. May Earth Spike pa eh. Hindi niya rin sinasadya eh. Okay na, di na nakompleto yung Yangon dito. Sige na, tapusin nyo na. Tapusin nyo na guys. Radiant's middle tower has fallen. Okay, pumasok na, BKB. Kinakalmat lang. Are under attack. Yun yung pinakaayaw mong Lion. Ito yung pinakaayaw mong scenario sa Tidehunter eh. Na pag ganyang item ka, nag-pipe ka, tapos hindi kayo nakalaban ng team fight. Saklap nga, no? Feel ba dyan? Kapag natapos yung laro, napipil ba dyan? Command para madepensahan. Is it gonna be enough though? Kasi tatlo lang dito yung Yangon, mga sir. Oy, paramdam. Inaantay lang yung fortifications dito. Tuloy-tuloy ang push ngayon ng Ivory. Sa 2 minuto, 2 lanes agad ang gusto nila. So habang yung Templar magre-respawn, makukuha ata ng Ivory or kukunin mo nila agad dito yung mga supports. Meron tayong Coil, dito yung Monkey, Boundless Strike, pagkoconnect lang sa dalawa, Wukong's Command gagamitin para makapag-def lang for a while. Fuck, na Hex, na Finger, patay si Ken. Nasobra ata yung orb out ni Ken doon. Gusto niya kasi Go, go, go. i-dodge. Pero ito Go, pa, go, inaabot pa go. rin si Roops. Oy! Mini Ravage from Drake habang yung Shallow Grave magagamit to buy time for this Beastmaster. Naghahanap dito yung Ursa ng another target. Wala siya makikita at directed dito si Rupido. Another Mini Ravage from the Rubik. Pero that is the Beastmaster. Mapapatay pa rin dito mga sir. At masusunod pa ata. Eto si Dazzle. Putin nila si T naka-out. Pero yun ha, naka-depensa dito yung Yangon sa bottom lane. Nagkamali ata si Ken doon since dinudge na kasi yung Wukong's Command. Yung problema yung orb niya pa in, hindi pa out. Malas din yung timing na sakto mabubuhay si TA. Ito nga pala sila dito ha. Wala ka, mawawala ka na ng ghost. Sige, may konting micro.
Nag-a-assist Masira na tayo, mouse. isang minuto. Wala siyang kasama dito, boss. Meron Wala na siyang range, ha? Yes, na BKB daw. At hindi pinag-BKB. Pwede ba yun? Kasi nga, gusto ng mga tao mag-over eh. Pinagbibigyan lang tayo ng Ivory. Ayun. Pinito pa kanina, di ba? Ayaw niya lang gawin. Siguro ayaw niya lang masayang. Ayaw niya lang masayang na. Middle tower is under attack. Sa bagay. Pero yung desert charges dito ni ni Templar. Nagkakapuso pa! Itong YG dito. Oh, kita mo, meron ng 16 charges ngayon. Oy, walang Ursa. Meron tayong coil sa dalawa. BKB, gagamitin niya ang PH. At dito na naman, si Rupido. Buti naman ma-shallow grid tayo dito from Tihi. Pero rekta pa rin sila dito. Papatayin lang yung Dazzle. You have the Rupido. Nag-audition na dito etong Team Ivory. At pinapasok pa sila. Isang hit pa for Templar. Dire's Another opportunity ngayon sa Yangon. Guys, Puminoy sila doon, Paps. Like, tama ka naman eh. Nagpahuli pa yung Ursa doon sa baba kanina, pumilit pang lumaban. Then, biglang mapapalabang kayo ng kulang na naman. hindi tayo Pinoy. Hindi tayo ganito. And para sa akin, worse yun ha. Ultimo yung Rubik, wala pa doon sa ganung senaryo. Gusto nilang i-verse sana yung TA. TA na naka-refract yun eh. Like, ang labo ata nilang gagawin eh. May refraction, meron pang living armor. Ang labong mamatay eh, para sa Pack Beastmaster. Greedy ata yung ginawa nung Ivory na yun. bottom tower. Pinapapasok nga lang yung mga over nyo. Wala ka namang hindi pumasok yan. From perfect Dota kanina sa 20-minute mark or 25-minute mark, ngayon tumalong sila. At naging 7k net worth na lang dito yung lamang nitong Ivory. Worst pa ka mo, tignan mo yung item ni KSH dito. Isa rin naman sa malalakas na carry ng Southeast Asia to eh. Oh. Magkaka-butterfly pa siya bigla dahil bigla siyang namayakpan. Aray mo. Wala pa nga ditong Monkey King Bar or MKB available sa Ursa kasi you thought na kaya nang tapusin yung laban. And Boss, then kaya this naman na kasing butterfly- tapusin eh. Oo nga eh. Boss, kaya naman na kasing tapusin eh. Ayun na nga bossing eh. Bigyan mo pa ng butterfly ngayon. So, ma-force ka na mag-MKB ka mamaya. Piling ko kasi tayong mga Pilipino talaga, mahilig tayo sa thrill eh. Tignan mo, sinabihan na tayo ng gobyerno na huli yung mga nakahubad, yung mga nag-iinom, pero ginagawa pa rin natin. Tapos, tamo, yung mga ultimo nakahubad sa bahay, pinapasok ng mga pulis. Mahilig tayo sa thrill. Yung mga kontrobersya, di ba? Mahilig tayo sa ganyan eh. Yan yung mga Pilipino eh. Are scanning. Naku po, meron ba tayo? Pag na-pick off to, pwede itong turmekta ng mid. Diyos ko. Are scanning. Or kumuha ng mid. At pwedeng bumalik pa sa Yangon ngayon ng game na to. Ano na sila, available na kapo for Yangon dahil naka-recover talaga sila. Medyo masakit-sakit yung recovering na gawa nila nun. Yung kanina natin na problema hindi sila makakontest ng 5v5. Ngayon, nakakita sila ng opening eh. Yep, Glimmer of Hope. Kumbaga. Pero good thing Yung kanina yung hindi gem. ka makapalag sa Roshan, now papalag na yan eh. Good thing yung gem sa kanila pa rin ata. Hindi nakuha ng itong Yangon. May problema pa rin naman yung Yangon, no? Kahit pa paano dahil ito dalawang big creep yung kanilang hinaharap since open na tong mid and bot lane nila. And I think magpo-force na sila dito ng issue etong Team Ivory. Kasi magpo-push pa dito ng second tier tower tong Yangon. Or third Roshan ulit. Radiant's middle tower is Pwede ka pa mag-patience dito. Kung ako yung Ivory dito, mas gusto ko na mag-patience kaya hintayin mo pa rin yung third rush. Nasa inyo pa rin naman yung advantage eh. No? So medyo kailangan mas ingatan lang nila na kaysa, alam mo yun, lalaban ka na wala pang AG sa high ground ka na naman ng wala pang banner. Mas risky yun eh. Unless talaga Pinoy tayo, sabi nga natin, mahilig tayo mag-risk. Mahilig tayo sa mga pagmamadali. Bata pa lang kasi tayo, sinanay na tayo magmadali. Pag sinabi ka ng 7 AM, flag ceremony, pumunta ka doon. Diba? Ginagawa na yun eh. Iba Sir Kimball sa amin, sa probinsya. Mas maaga sa inyo? Hindi, kumbaga wala kasing traffic eh. Pwede kami magising ng alas 7 tapos ang flag ceremony sa amin is alas 7. Magigising pa lang kami yan. Kumbaga pwede ka naman palit sa flag ceremony, mga ganun. Iba kasi sa probinsya pero yan, natin yan. Nakita ko talaga yung kaibahan yan dito sa Luzon. Lagi tayo nagmamadali. Hinahabol natin yung mga LRT punuan ngayon. Mas gusto ko nga dito sa Luzon eh, mas mabilis yung lifestyle. In a sense, kasi galing anong probinsya, mga ganun. Pero balik na tayo. Ako gusto ko yung buhay sa probinsya. Baliktad, no? Pag tumatanda na kasi Sir Kimball, gusto mo talaga gusto mo talagang sa lang, sa simpleng bagay lang, no? Less bullshit.
Yes, less bullshit, less crap, less drama, lahat-lahat nandyan. Pero speaking of the drama nga dito mga sir May amplified damage si TA, so kailangan ayun, nilang lumaban. ayun yung masakit pag naabutan sila dito ng yung may amplified damage sa Templar. May combo naman sila. Aghanim Scepter din tong Tidehunter. No? Pero yung Helm of Overlord, the Gismith dito sa may top lane, With a double catapult. So casual damage ang nakuha dito ng Ivory. So third Roshan is up. Totally aware ngayon ng Yangon. Ayaw nilang ibigay dito sa Ivory. nagtipin si MK, so committed data sila dito. Ginamit na naman dito yung Ravage sabay BKB. Ang tinamaan lang yung Ursa na gustong pumasok at rekta yung Ursa na Hex na Finger. Ursa goes down. May buyback pa naman dito. So yun lang, -1. Ari! Yun Si Tihi, isusunod. May shallow grave. Magagamit ba? Mukhang hindi na. Meron tayong coil pa isa-isa. Ursa pumasok with the buyback. He wants the Templar Assassin. Mahuhuli pa nila. Gusto nilang i-burst. Makapag-refract, boss. Nakapag-refraction! Pero yun rin, mamamatay pa rin somehow. So yung Tidehunter pinasok, Overgrowth magagamit. Dito ang Monkey mahuhuli din. Nasper Ivory still managing to pull off etong team fight dito sa kanilang teritoryo. At least banda huli yung pagpapakamatay ni Kuya mo Josh doon o ni Ursa Warriors. Naging worth it naman, may buyback siya eh. And nag-overextend din ata ng sagad yung Yangon doon. Hindi na kailangan gawin ni Tia yun eh. Nung napick up niyo yung Ursa, hindi na nila kailangan habulin yung Dazzle eh. Pwede na silang mag-Roshan eh. At the end of the day, 4v5 yun, no? Mas matatansya mo kung gusto mo maging play safe. Siguro by the hit of the moment na rin nakita nila na, pwede pa to, pwede pa to, pwede pa to. Na-off-position siya eh. Na-coil tuloy siya and TA to na walang BKB, sir siya na. Alam mo naman yan, once ma-coil ka, hindi ka makalis. Tsaka ano na rin yung adrenaline rush, medyo napasobran sila. So, knowing na walang Ravage, alam mo naman dito pag Ivory, confident ka sa mga ganon. So, kaya nga dapat, pag naglalaro ka ng Dota, kalmado ka lang, huwag kang inhit. Pag inhit ka, wala kang patience, ganyan ang mangyayari. Si Rapi, inhit kahapon. Ramdam na ramdam mo eh. Yung Tamis nga daw. Laban pa lang nila ni Julius, di ba? Sobrang irit yan na. Ni Owa ka mo, si Owa pa lang. Trash talk na siya. At isipin mo, pag ganun ka sa Civil War, sasabog ka talaga. Wala ka sa tamang Inasar-asar ko pa nga, pinupunta ko siya sa ano. Uh, Pero mabait ako sa siya, inasar ko si Sir Rapi. Pinunta ko siya sa streaming room niya. Pero binigyan ko ng cake. Minamind games mo, no? Oo. Alam mo, Sakin mo muna, tapos alam bigyan mo mo ng doon cake. mo, awahin mo, tapos konting, Konting lambingin mo din. Bading ito nga eh. ayun lang. Isang rocks na lang natitira dito si Yangon guys So bumalik ulit sa Team Ivory yung tempo pero kailangan nila mag-ingat. Pag na-wipe sila dito wala silang mga buyback. Si Ursa ka mo, ang hindi pwede magpabaya dahil kahit sabihin natin may ages yan, kung bigla ka mamamatay ng dalawang sunod, wala kang buyback dito. Something good is, hindi naman nata si Ursa yung carry dito eh, sipak na ata eh. Siya na yung top network dito, nasa kanya din yung ibang item. Like sabi ni Ken dito, tumatanga kayong dalawa ha. Ako na to. Siya yung unang tumanga so binabawi niya lang ata. Ay, naku, pumapasok sila dito. Stages advantage. Kinda risky. For Uy! Ivory. Pumasok yung pack. Pinipilit nga nila dito yung Ravage. Pero meron nga tayo ditong Shallow Grave from Tihi. Naubos yung mana niya ha. Karma, delikado. Bumabalik yung kanyang mana. Habang ini-evade lang. Another stun from Lion. Tinantay na nga nila dito na matapos yung Wukong's command. Pero may Ravage pa sa kabila dito ng Yangon Wala nga lang din. Position. Wala rin silang spell eh. Nagamit din nila yung Roar and Enrage, no? Something good is mas mabilis yung cooldown nito compare mo dun sa Wukong's command. So mukhang chill lang daw ata. Like, ayaw pa rin magpabaya dito ng... Nadala na yung Ivory dun sa mga kalokohan nilang ginawa kanina. Medyo ngayon sila nag-play safe. Ayan, Sabi nga ng tropa mo dyan sa may Facebook, over ba to? Yan, nag-over na. Umover na tayo. 41 minutes na tayo dito mga sir. Isang barracks na lang to So mukhang pipilitin nga nila dito. Are scanning. Kaya nilang gawin dahil showing tong lanes, ito naman yung advantage tong meron kang overlord, no? Automatic, laging may pwedeng nakashow na waves eh. At saka, ano din dalawang lanes na din to Nagpupush talaga. Ang ganda pa ng smoke nila, inagaw nila tong outpost. Dire's
objective muna. Okay, there goes Ken. Dito na sa Tide Hunter. Ilang Ay, nagamit yung ulti, Ravage, I mean yung Roshan dito. May disadvantage. Going for the Tide Hunter. Has the buyback somehow. Overgrowth. Kukumita rin dito yung Overgrowth. Pero Threat Protector madadamay din. Pumasok dito yung Monkey with the BKB. Habang yung si Ursa! Okay. Konti na lang sana. Grabe naman yung shallow grave. Bayad na bayad doon Kala ko mabuburst agad nila yung Ursa. Okay pa to for Ivory dahil hindi naman namatay yung Ursa, no? May Aegis ka pa rin. Konting hintay lang ata ulit sila ng skill. At least napabuyback mo na yung dalawang hero dito ng Yangon. Tsaka yung ano nyo, yung Aegis nyo dito, mukhang mag-expire na rin ng half. Ang problema mo dyan, pag na-expire yung Aegis, like parang feeling ko, afford pa rin nilang maghintay Kung kanina medyo naging impatient sila sa mga pabaya moments nila, ang Dota naman kahit tumagal ang tumagal, ang goal mo naman manalo, no? So pwede mo pang hintayin na, papul item na tayo lahat, hintay pa rin tayo Aegis. Hintayin tayo ng buyback ko. Cooldown pa ata kung mawawala Aegis niya, parang mga 2 minutes pa ata yung buyback ni Ursa. Patience is the key ba? After wala itong spell nila. Patience is down. Yan for Ivory. 20 seconds yan para sa Aegis. Ngayon, gagamitin na ni Karma dito yung kanyang siege potential habang meron pa siyang pangalawang buhay. Kailangan lang mag-ingat kasi pwedeng antayin nga to or tsumamba ang Yangon. Inatarantado ata siya ni TA Ba't gano'n? Nababurn siya ni TA? May disperser ba to? Or sa drain lang ba siya talaga na dadali? Sarap nga namang i-drain lang yung Ursa. Once wala tong mana, hindi ka rin komportable Out na naman sila dito, bossing. So, ayan. Iingat mo na lang muna sila ngayon. Depende na lang kung magkamali ito sa position tong Yangon. Ganun din yung Yangon, hindi sila maka-afford na lumabas ng base. Kasi nagamit na ngayon dalawang buyback kanina. Tito Robs going for Hex na dito. Mukhang kaya naman yun ng buuin. Nagsisave lang ata ng buyback. Yung smoke. So nainip na to. Nainit na sila. It's now or never, kumbaga. Okay, may mahuhuli ba sila? Si Tihi, yung pinaka-target dito. So 95 seconds Tihi, wala. Antayin na naman nila dito na mag-respond tong Dazzle. Problema nila, isa na lang yung racks nila no? So parang laging open. Ngayon kung may kalabang ka na laging nagtutulak ng mga lanes like Pac, mabilis mag-clear ng waves, may Overlord pa. Hindi ka rin ata makalabas ng base nito, ikaw yung YG. Parang kailangan mo atang i-protect. Kailangan mo rin kung may makalabas ka, meron kang team fight or makukuha ng big target. Or tipong re-recta ka na, siguro yun na lang yung isa nilang option. Yan, magandang recta yan mamaya kung ano sila. Kung mananalo sila ng team fight. Level 25 na nga lang din to si Pac, no? So, yun nga, nabalikan nyo. Coil ba to? Itong left side? Hindi ako pack user Minsan nalilito ako dyan Alam mo, once makita mo, tumatatak naman sa utak mo yan. Naging pro player tayo Pero, biglang mga after 1 month, after 2 weeks, nakakalimutan mo na. Ito na Sir Kimball Wala pa dito si Tihi. Kaya mukhang ifo-force mo na yung Yangon, yung second tier tower push. Hindi kang binuo dito ni KSH, no? Yun yung nilas item niya. Okay. Kita dito si si Karma delikado to Akala ko nga, po-force na nila Kasi may buyback naman na siya Ay, direct, merong nagsaspam dyan sa Direct, Ay, shoutout pala sa mga tropa dyan sa may YouTube. Ayan Ako lang nakikita yung may comment nagsaspam sa FB direct na lang. Up. Yan. Anyway, may out nga dito, Lion. May buyback pa naman. Ang problema, sama ng timing ng pick-up dyan. Baka mamaya biglang sumamba na maaga yung Roshan dito sa Roshan. Tingnan natin. May buyback naman siya Wala either way. ako, 1 minute.
Uy, 10 Sabi sa'yo. seconds? 11 seconds? Diyos ko. Sabi siya, minsan dapat wag ka magpapapick up kapag ganyan timing pa rin. Swerte. May buyback naman siya, no? So pwede silang mapalaban. Pero mukhang Tormentor muna yung gusto dito ng Aray ko. Ivory. Hindi rin sila naka-ready, nakatingin kung meron na bang Roshan. Oo nga hindi mo nga inaasahan na ganun kabilis yung Roshan eh. Ayan, Nasa check baba na. pa naman. Ano yan, check na yan. Nilipat. Grabe ka naman, Roops! So, kita mo, kahit pro player, nakakalimutan na nagbago na yung Roshan kapag kagabi nasa baba. Oo nga eh. Tayo pang mahihinang nila lang. Sabi na, check na eh. Nakita ko na yung galaw eh. What? Pangatlong Roshan to guys ha. So mukhang dito na nga magkaakaalaman ha. Pag nakuha kasi ito ng Ivory, laki na ng chance nilang manalo. Pipilitin pa rin ng Ivory. Nasa paligid lang etong Yangon. Yung Wish Raditz ito, yung Prowler. Yung Ancient Prowler na yan. OP ito ngayon eh. Sa Overlord. Yan, nakikita mo yung pet. Sobrang annoying yan, di ba? Lahat ng mga pro players ayaw dyan. Kahit yung BKB nga, na entangle niya, di ba? Kaya nga. Ayup yun, hindi pa na-nerf. Sila pa yung nagro-Roshan dito, YG. Kaso, Lolo, gusto nila to, nung opening dito sa Templar Assassin na Wait, and that's the roar! Massacre dito yung SH. sa Templar. -1 agad dito sa side ng Yangon, and it is a disaster on their team. make I it don't 3 know. daw. Bakit nagpa-hex, bossing? Naka-hex din kasi Nagkuha yung... din ng hex, no? Naka-hex din kasi yung Beastmaster eh. So pag na-hex ka, tapos magdo-notel projection, may hex din, may Roro pa, may Ruby Clip, okay na. Hindi ka nga talaga gagalaw kung wala kang ano dyan. Kung wala kayong pang reposition or pang save na spell. Like Wars eh, hindi sila naka-ready, no? Hindi nakabama yung Tide Hunter, hindi nakaharang yung Wukong's Command. Wala dun yung OG positioning. Walang puno dun, boss eh. Roshan yun. So, lahat na ng advantages dito ngayon sa sa Ivory. May Megax na nga nila. Ito yung huling sayaw, mga sera. Kailangan nila mag-buyback. Uy, masakit. Side blades. Sine-check na lang dito ni Ken. And rinse and repeat lang ginagawa dito ni Karma. Finger. Parang force lang dito yung HP ng Ursa. Habang yung Ursa nakita na naman. Good pike. Oh, yung side blade ha? Aegis. Pero nakuha nila dito yung Mega Clips ngayon. Hindi pa rin nila na burst boss. Etong si Karma. I-reset na lang nila. Namatay sila yan, boss. Yeah, nadami Nakagawa ko lang. ng impact. Oh! Okay. Yung unggoy! Walang buyback dito yung monkey. -1 deleted. Habang si Ken ang aanoy lang sa front lines. Okay, we have the Templar. Nire-respeto lang yung damage. Pero ngayon, for Ivory there, taking this slow. The Bash is there. The Templar, makakapag-pike pa palabas. Pero inabot na naman dito ng Bash. The Templar, meron tayong Lotus mga sir. Pero hindi yun masasave. And this is the game. Game number 1. Makakuha nga dito ng Ivory. Pinatagal lang. Pinakinig lang tayo ng Ivory. Hindi pa pasok yung overkills. Over duration. Pero over. Pero over talaga yan. O, alam na natin ang tamis. And Ivory nga agad yung makakakuha ng game number 1 natin dito. No? Puro best of 3 match naman to mga bossing. And importante yung itong mga per series, mas konti laro mo, mas maganda eh. Kunyari, mga 2-0 ka. Since lalaroin mo pa ulit yung third series yung game nyo, no? So yung mas makapagpahinga ka, mas makapag-prepare ka, mas maganda yun, Sir Sean. Ang ginawa ng Ivory dito, Sir Kibel, is ano lang sila, sinecure lang nila yung mid-game or yung laning phase. Sayang, no? Yung Yangon kasi talaga, yung drafting nila, dapat lamang sila sa laning phase. Yun nga eh, medyo napasama na, alam mo yun, advantage mo naka-first blood yung mga kiking, no? Ang problema yung the rest, yung side lanes mo, medyo na-crumble yan. Ganda rin talaga nung ginawa ni Tihi nung early. May mga konting lapses yung Ivory, no? Like, hindi pa nila... Kanina kasi nakita natin, almost perfect Dota na yung throw hole out to 1 to 26 minutes, eh. Medyo nagkaroon naman din sila ng mga fatal mistake. But still, ito, nakita naman natin na full up pa rin nila. Sabi nga natin, patience ng mga Pinoy. No, at least na-correct nila yon. Pero, Yes. direct, meron ba tayong MVP dyan sa game na to? Okay, Sino ba yan? Kahit sige na to. Sino ang MVP? Ay, si Karma! Si Karma pa rin yung MVP natin dito, mga sir. Yung core.
Eh, naku, gusto ko talaga yung pinaka-first move nila, no? Nung nakita, nung BKB yung Ursa, yung, naalala mo yung humarap yung Tidehunter sa gitna? Binoys lang nila. Oo nga. Yun na yung parang pinaka-winning moment nila para sa akin. Nung nakita ko nangyari yun, parang feeling ko, Ivory na to. Hindi na nga sila nakapalag, no? Yun lang. Yes, Nagkaroon and- lang ng mistakes konti yung yung Pactops, nakakambak lang ng konti. And yun nga yung ating player of the game, no? Si Karma. Pero mo, kailangan lang namin mag-short break, mga katropa pips, no? Stay tuned lang kayo kung up pa yung stream natin. Kung meron pa kayong mga panood doon, pwede muna kayong tumambay doon. Pero kami dito ni Sir Shad, mag-break lang.